Patay na, sumabog na. S1 pulong. Kakapasok lang breaking news, gulo na to. Shock ang lahat. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Balitang Pinoy TV. Okay. Ayon, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Don Mar TV. Syempre huwag niyo kalimutang suportahan ang channel ni Don Mar TV. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyo kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions, sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Don Mar TV. Ipagpatuloy natin. Pag-usapan na natin itong si Congressman Paulo Duterte ay nagsalita o nagbanta dito sa mga 54 na mga congressman na bumoto ng impeachment complaint laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Ayan, yung 54 na may toyo. At itong kanyang statement ni Congressman Paulo, pinost niya sa kanyang Facebook at nabasa ko, sobrang grabe po ang kanyang pinost at babasahin ko dito ngayon sa ating ito si Pulong talagang matapang talaga magsalita din to basta produkto ng Duterte, mga palaban talaga vlog at ipaliwanag natin ng bahagya. Okay? Kasi po etong mga 54 na mga kongresista na sumuporta dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara, delikado ang inyong mga political career. Kasi ang taong bayan ay nag-observe lamang sa mga ginagawa ninyo. Okay? Anong ibig kong sabihin? Wala man kami, yung mga constituents, nag-o-observe lang yan, walang bias man ang taong bayan kung ano ang nakikita nila, susundin nila ang kanilang puso. Diba? Kaya itong babasahin ko patungkol dito sa impeachment ni VP Sara, tama itong sinabi ni Congressman Paulo Duterte. Ako tutusin kasi parang nag-i-enjoy na lang sila ngayon Parang nilulubos na lang nila yung mga sarili nila ngayon dahil syempre alam naman natin na iba pa yung nakaupo ngayon. Kumbaga pabor pa sa kanila yung nakaupo. Kaya nga sinasabi ko, hindi nila iniisip yung future, ang iniisip nila yung present. Kumbaga itong present is pakikinabangan nila yung mga panahon na to. 'Di ba? Alam nila na pumapabor sa kanila yung pagkakataon. Kung galit sila sa mga Duterte, is alam nila nakakampihan sila. Ito yung pagkakataon nila para makabawi sa mga Duterte at gagawin nilang lahat para ang isang VP Sara Duterte ay hindi makatakbo sa 2028. Kung maaaring mapigilan nila ay gagawin talaga nilang pigilan yan. Kumbaga ito yung panahon para samantalahin nila yung gusto nilang mangyari. 'Di ba? Kasi kapag talagang nagkalahatian na ng 2027 yan, diyan na mag-iisip yung mga yan. Baka nga yung 54 na yan baka 4 na lang ang matira dyan na anti-Duterte. Hindi, totoo lang. Talagang pag nagkapit-pita na, iba talaga, bumabaliktad na. At pinuri pa nga niya itong si Congressman Suntay na nag-iisa na lang na siya ang sabi na bihira ang tao na kagaya nitong si Congressman Suntay. Matapang at hindi natatakot. Kasi siya lang ang bumoto na hindi dito sa impeachment na ito. Kaya itong mga 54, kahapon, nag-vlog ako dyan, akin pong binanggit ang mga pangalan. I-review nyo yung aking vlog kahapon. Nandyan yan sa aking playlist. I-review nyo yung video. Nandoon po ang mga pangalan ng mga bumotong ipa-impeach si VP Sara at ituloy ang impeachment trial. Okay? Ito yung post ni Congressman Paulo Duterte. Ito, matindi ito babasahin natin By the way, bago natin ipapaliwanag ito, like and share. Ayan, like and share. Subscribe sa mga bago pa lang dito. Okay? Para updated kayo.
Okay, eto, pinost po ito, nirepost po ito ni Amy G. Okay? Shout out sa page na yan. Eto po, lakihan natin para sabay-sabay nating babasahin. Eto po yung post ni, ito yung title, Congressman Pulong Duterte slams House move versus VP Sara calls impeachment political weapon. Ito po. Ito, lakihan natin ha. Statement of Representative Paulo Pulong Duterte. I take note of the decision of the House Committee on Justice declaring the third and fourth impeachment complaints against Vice President Sara Duterte as sufficient in form and substance. Okay? Meaning to say, nag-uobserba lang itong si Congressman Paulo sa mga galawan ninyo dyan sa House. Okay? Kasi, alam mo, hindi naman sa lahat ng bagay nasa itaas kayo. Okay? Kaya, meron ring panahon na yung mga taong nasa ibaba, sila na naman ang nasa itaas, kayo na naman ang bababa, di ba? Kaya, itong si Congressman Paulo, tinake note lang niya. Inoobserbahan niya yung mga taong plastic, inoobserbahan niya yung mga taong walang dangal. Hindi, maganda nga yan maganda nga yung mga nangyayari ngayon. At least nalalaman nila yung mga tunay na kakampi nila. Hindi katulad ng 2022 eh. 'Di ba? Yung mga iba talaga hindi nila nalaman kung sino kakampi nila, kung sino yung hindi. Talagang talagang malaki yung tiwalang binigay nila. So ito yung mga panahon, siguro binigay itong panahon na to sa kanila na magkaganyan ng mga Duterte para malaman nila kung sino talaga ang talagang nasa tabi nila. Kung sino talaga yung sumusuporta sa kanila. 'Di ba? Para pagdating ng panahon na sila naman ang nasa ibabaw, at least alam na nila kung sino yung mga taong papakitunguhan nila. Kasi sigurado nga yan, gaya na sinabi ko kanina, may mga magbabaliktaran dyan once na si BP Sara ay nakalusot sa mga impeachment na inaano sa kanya. 'Di ba? Siguradong may mga babaliktad. So, ibig sabihin nun, alam na nila kung dapat ba nilang pakisamahan tong tao na to, tong bumaliktad na to. 'Di ba? Kumbaga kasi parang, sumasama ka sa amin, pumapanig ka. Dahil ba parang tagilid ka na? 'Di ba? At least ganun. Basang-basa na nila yung tao. So, etong mga tao na hindi pumapabor sa impeachment ni BP Sara, yung mga congressman na hindi pumapabor, is yun yung maaari nilang maging kakampi talaga. Prinsipyo, yung mga walang bayag, inoobserbahan na yan. At hindi lamang si Congressman Paulo Duterte ang nag-o-observe. Pati taong bayan ay naka-observe dyan. Okay? May araw rin kayo, kayong mga 54 na congressman, na mapapatalsik kayo sa inyong kinauupuan ngayon. Okay, ito pa. While this development does not come as a surprise, it clearly exposes how certain forces in Congress are willing to weaponize impeachment for political ends rather than uphold fairness and justice. Ito ibig sabihin, hindi na po nagtataka, hindi na po siya nasupresa itong si Kong Paulo. Kung majority, isa lang nga ang bumotong ayaw, di ba? 54 against 1. Hindi na nagtaka itong si Kong Paulo. Kasi sabi nila, di umano, dyan sa House of Representatives, mga mukhang pera ang mga tao dyan. Mukhang pera. Grabe. Mga inutil. Alam nyo kasi kahit na wala yung pinaka-pinuno nila dyan na si Pumalay R, is ang presensya pa rin ni Pumalay R ay nandiyan. Unang-una, talagang alam naman natin dyan sa Kamara, is alam natin na iilan lang dyan ang kokontra sa impeachment ni BP Sara. At karamihan dyan sigurado ay boboto sa impeachment ni BP Sara. Alam nyo kung bakit? Kapag si BP Sara ay hindi na-impeach at tumakbo bilang presidente sa 2028 at nanalo, siguradong maaapektuhan si Pumalay R. So, syempre, kailangan protektahan nila si Pumalay R para hindi makatakbo si BP Sara sa 2028 para kaya kailangang ma-impeach siya. Diba? Tama ba ako? Mali. Yan talaga yan. Diba? Yan talaga ang senaryo dyan. Na talagang hindi talaga sila boboto
na sabihin nilang ayaw nilang ma-impeach si VP Sara. Ngayon, kung merong bumobotong ayaw ma-impeach, yung mga boboto pala na ma-impeach si VP Sara, pero yung mga ayaw ma-impeach si VP Sara, sisiguraduhin lang natin na bilang. Kumbaga, ito yung panahon 2026 pa lang kasi. Ito yung panahon na pwede pa nilang samantalahin ang kapangyarihan, ang pwesto, pwede pa silang magkampi-kampihan. Kaya nga sinasabi ko, ang pinaka-critical dyan na taon yung 2027. Doon mo na malalaman kung sino ang mga magbabaliktaran at kung sino yung mga maninindigan na gusto talagang matanggal o ma-impeach si VP Sara. Doon yan magkakaalaman. Pero sa panahon na to, sasamantalahin nila tong 2026 na to. Hanggat si VP Sara ay hindi nila natatanggal sa posisyon. Alam niyo, sa totoo lang, kayo mga congressman dyan, binuto kayo ng inyong mga constituents para magserbisyo, para gumawa ng batas, para maiahon sa kahirapan ang taong bayan. Hindi kayo dyan nilagay sa inyong mga inuupuan dyan sa kamara para sa pamumulitika. Ginamit nyo ang inyong mga prinsipyo para ihalik sa puwet ni Martin Romualdez. Yun yung sinasabi ang dami dyan. Kasi yun yung sinasabi natin, pumali. Kumbaga kahit sabihin mo nagpalit ng speaker dyan, yun pa rin yan. Nagpalit lang ng muka, pero yun pa rin ang tumatakbo. Yun. magkaalyado sila sa politika, kapartido sila, kaya tinutulungan nila kahit mali ang direksyon ng kanilang tinutulungan. Yan ang hirap eh. Kaya hindi na nagtaka itong si Kong Paulo kung talagang iboboto nila na i-impeach si VP Sara. Okay? Ginamit nila ang impeachment complaint o impeachment para gamitin itong sangkapan. Ginamit ito bilang weapon para i-disarm ang kalaban sa politika, at yan po ay nakakahiya. Kaya ba ginamit nyo itong weapon, itong impeachment, kasi hindi nyo... Hindi, kung tutuusin talaga, yan na lang talaga ang natatanging sandata nila, yung impeachment na yan kay VP Sara. Kapag yan ay nawala pa, wala na silang ipanglalaban. Kaya nga yung impeachment na yan is available na lang yan nitong 2026. Sa 2027, kung sila'y magaganyan pa ring impeachment, sigurado, yung 54 na yan mababawasan. Totoo lang. 'Di ba? Kung makikita pa rin natin na si VP Sara ay mas lalong lumalakas sa survey, yun. 'Di ba? Mas lalong lumalakas sa survey. Pero hindi may nakapagbalita sa akin. Totoo ba na kapag ikaw balita lang yun may nagsabi sa akin Totoo ba na kapag ikaw nakapanig sa kabila sa mga kalaban ng Duterte totoo ba halimbawa vlogger ako, 'di ba? Reactionist ako. Pag pumanig ka kumbaga wala ka ng problema sa salapi. Parang sinabi ko, parang may nagsabi lang sa akin, totoo ba 'yun? Kasi parang yung mga sabi nga niya, napapansin niya yung mga dating mga ano lang. 'Di ba? Yung mga dating parang mukhang dukha-dukha lang na nagba-vlog daw Ngayon mga big time na itsura. Samantalang ako, kita nyo. Nagba-vlog ako about sa mga Duterte, nagre-reaction ako, kita yung basag pa rin yung salamin ko. Hindi ko mapalitan. Pero sabi ko, naisip ko parang talaga, parang nagiging big time na nga sila, parang nag-iiba na yung itsura, parang nag-i-evolve na, di ba? Iba talaga, kaya nga sabi niya kita mo, di ba, nagkakapera sila dyan. Wala tayong magagawa. Kumbaga, kanya-kanyang prinsipyo, kanya-kanyang paninindigan. Dito tayo pumili Kayang talunin si VP Sara? Di ba? Wala kayong bayag. Babae pa ito, kayo mga lalaki dyan. Mga ilan dyan na mga galit at kalaban ni VP Sara, mga kalalaking tao ninyo, kinalaban nyo isang babae, hindi ba kayo nahiya dyan? Lalaki na ba ang tingin ninyo sa sarili na ganyan? Di ba? Hindi. Di ba?
Kalalaki niyong tao, kadambuhala. Lalaki daw tingin nila kay BP Sara kasi nananapak ng sheriff. Yung tao, katambaluslos yung tao. Ha? Babaeng babae, kinontra ninyo, wino-weaponize nyo. Isang babae against many of you. Di ba kayo nahiya dyan? Ano na lang ang sasabihin ng taong bayan Hindi, dyan? hindi tinitignan dyan, Sir Donmar, na babae si BP Sara eh. Ang tinitignan nila dyan, si BP Sara ang pinakamalaking tinik sa lalamunan nila. Kasi yung mga biyaya na natatamasa ng iba ay hindi na nila makukuha once na si BP Sara ang naging presidente ng Pilipinas. Mababago ang takbo. Diba? Nung panahon ni PRRD, hindi nakinabang ang mga buwaya. Kapag sa panahon ni BP Sara, hindi na naman makikinabang ang mga buhaya, patay na naman ang negosyo. Siyempre, kung ikaw, gusto mong meron kang negosyo, di ba, kailangan doon, iboboto mo, kailangan pabor sa yung negosyo. Di ba? Oh. Si BP Sara, kontra sa kanila negosyo. Ano sasabihin? Hindi na kayo nahiya. Di ba? Kaya ang sabi ni Congressman Paulo Duterte, I commend Representative Bong Suntay for standing his ground and refusing to be intimidated or pressured into joining this political exercise. Natutuwa siya kay Suntay kasi si Suntay hindi siya nadala sa pera, hindi siya Yun. nadala dyan sa mga party list o kung Yun ano yung man. mga taong may paninindigan na dapat palakpakan. In a room where many choose convenience over conviction, he showed that courage and integrity in public service still exist, even if it means standing alone. Palakpakan. Suntay. Congressman Suntay, ang taong bayan ay nasa likod nyo. Yun. Huwag kang mag-alala kung walang sumuporta sa inyo dyan sa Kamara. Huwag kang mag-alala kung mag-isa ka lang dyan. Pero mas marami ang taong bayan na nakasuporta sa ginagawa mong desisyon. Example na lang natin si Senator Marcoleta. 'Di ba? Talagang noon, napakarami talagang kontra sa gustong mangyari o desisyon ni Senator Marcoleta dati diyan sa Kamara. Kita mo parang mag-isa na lang din siya diyan. Pinagtutulong-tulungan siya diyan. Pero ano ngayon ang nangyari kay Senator Marcoleta? Naging senador siya at hindi basta-basta senador. Talagang pasok siya sa top 10. 'Di ba? Hindi lang sa top 10, talagang mataas-taas pa. Number 5 ba siya? Number 6 or what? 'Di ba? Hindi basta-basta si Senator Marcoleta. Kita nyo naman yung ginawang suporta ng mga tao kay Senator Marcoleta. Kita nyo kung gaano ang sumusuporta sa kung anong prinsipyo ni Senator Marcoleta. Sino ba yung pinaglalaban niya nung panahon na yon? 'Di ba? Ang pinaglalaban niya nung mga panahon na yon, alam nyo na kung sino. Bukod dun sa mga Meralco na yan. Pinagtutulungan siya ng mga congressman doon, pero kita nyo naman ang naging kapalaran ngayon ni Senator Marcoleta. Napag-iwanan na yung mga congressman na bumabanat sa kanya. Yung mga bumabanat sa kanya mga congressman dati, patakbuhin mo ng senador, tignan natin kung makakapasok ng top 10. Baka kahit pang top 20, hindi makapasok. O kita nyo, sila Castro, ano nangyari? Tumakbong senador, hindi naman nanalo. 'Di ba? Hirap talaga mangarap. Saludo po kami sa inyo. Ikaw po ay may bayag at may prinsipyong tao. Yes. Congressman Yan ang Suntay. You are being appreciated by Congressman Paulo Duterte at pinatunayan mo, Suntay, na meron pa ring integridad sa ating publikong serbisyo. Meron pa. May hope pa kaming taong bayan na meron pa palang mga government officials na matino ang utak. Kumbaga may natitira pang walang toyo. Yung walang may toyo. Okay? Kung nabayrusan na yung mga utak dyan sa Kamara, huwag kang magpahawa, Suntay, dahil ikaw ay isang matapang na tao. Hindi ka nahawa dyan sa baho nila. Okay? Ito pa ang sinabi ni Congressman Paulo Duterte. To the 54 others who voted in favor of pushing these complaints forward,
Kayo mga, 54 na mga congressman na walang bayag. Remember this, sabi ni Paulo. Political power is temporary. Hindi kayo nananatiling malakas dyan. Ha? Meron rin sa O talaga inyo. totoo yan. Hindi talaga temporary yan. Kita nyo naman dati noong 2025. May mga congressman na tumakbo na anti-Duterte. Kita nyo nangyari sa kapalaran nila. Di ba talo? Yung mga bumoto sa impeachment ni BP Sara noon, di ba, noong 2025 talo. Mahina kasi yung mga Duterte. Mahina yun. Matatanda rin at syempre hindi na iboboto ng taong bayan. But accountability to the Filipino people is permanent. You may have the numbers today, Yes. but history has its way of judging those who abuse their authority. 'Di ba? Ayun. Kasi po kung nanalo Tama. kayo sa election, kasi padaloy-daloy lang kayo sa sa hangin, nanalo kayo sa partido ninyo, remember that you are serving to the Filipino people. Na kung nakikita namin kayong sablay ang inyong mga desisyon dyan sa Kamara, taong bayan po ang nagde-decide kung dapat kayong palitan o hindi. Kaya yan yung sinasabi kong sinasamantala nila yung panahon ngayon. Yung posisyon nila, yung pagkapabor sa kanila ng panahon ngayon. Yun ang sinasamantala nila. Kung tutuusin nga, nagsisisi na ang taong bayan bakit binoto namin kayo, ang mga constituents ninyo. Okay? There will come a time na darating Time yung after time. panahon na ang taong bayan magde-decide ng bagong leader dahil basura ang mga utak ninyo. Baka magsalita sa Don Mar. Sabi pa dito, and now that impeachment is being pushed with such urgency, the Filipino people are asking other serious questions. Kasi minamadali nila ang impeachment ni VP Sara. Kung tutusin pa nga, double standards ang sabi ng taong bayan sa kanilang hearing. Kasi yung yung kay Bongbong Marcos na impeachment, insufficient in form kaagad. Pero dito kay VP Sara, sufficient in form. Na mas klaro pang corrupt ang administrasyon kaysa kay VP Sara. Wala nga silang proof dito kay VP Sara. Wala silang At hindi nga ngayon kung sino yung mga nakaposisyon, ang tingin nila kay VP Sara, corrupt. Pero ang taong bayan, hindi corrupt ang tingin kay VP Sara. Ang tinitignan nilang corrupt yung mga, alam nyo na. Di ba? Pero kita nyo naman, hindi talaga pinapakailaman ng Kamara yun, yung mga buhaya na talagang nasasangkot sa flood. Wala silang pakialam. Sara Duterte lang kami. Kaya talaga hindi kami maniniwala sa mga sinasabi nyo eh. Diba? Kasi hindi naman kayo transparent, hindi kayo fair. Ngayon, kung fair kayo, na lahat talaga gusto nyong imbestigahan, hindi lang si BP Sara, baka maniwala pa kami sa inyo. ebidensya, 'di ba? Gawa-gawa pa yung mga witness tapos tinuloy-tuloy nyo pa ang impeachment, 'di ba? Nakakahiya. Pamumulitika. Ha? Pamumulitika at its finest talaga. Grabing anong tawag yun? Dumi ng politika sa House of Representatives. Ngayon na pinupush nyo ito, merong tanong ang taong bayan. Who among those in Congress and this administration will be investigated and jailed over alleged trillion peso flood control corruption? Who will answer for claims that funds were distributed in luggages? Ito mga maleta. Oo. And when will the long-demanded hair follicle drug test be conducted on all members of Congress and the Senate, including mastermind behind this political circus and his own family? Ayun. Diba? Kasi binasura ninyo yung kay Bongbong. Na hindi nyo ba Kaya ngayon inisip- yung sinasabi ko, napapaghalata. No? Talagang walang transparency nangyayari dyan. 'Di ba? Talagang syempre, hindi naman sila papayag na si PBBM gusto nilang ma-impeach. Syempre, kung ma-impeach si PBBM, alam naman nila kung sino yung magiging presidente. Kaya sigurado talaga, ibabasura nila yan. Kaya nga kay BP Sara, ito yung gusto talaga nilang ma-impeach. Baka nga mamaya, halimbawa, wag naman sana mangyari, ma-impeach si BP Sara, baka mamaya balikan nila yung kay PBBM. Pwedeng mangyari yung gano'n. Diba? na dyan po galit ang tao?
ang taong bayan mismo, uminit ang kanilang ulo dito sa flood control. O kaya kung hindi naman ma-impeach yung PBBM, alam naman nila, syempre, kumpiyansa sila na maaaring matalo si PBBM o kung sino man ang itutulak ni PBBM sa 2028 na tumakbo bilang presidente. 'Di ba? Syempre nga naman, tiwala sila. Natalo na ni Leni yan eh. Parang gano'n na lang isipin nila. Isipin nila, matatalo ni Leni yan. At saka si Rana, wala nang tiwala yung mga tao sa kanya masyado. Hindi na ganun kasolid katulad ng dati. Anomaly sa lawak ng korupsyon. Ha? Halata, may ebidensya, may picture. Pero anong ginagawa ninyo? Si Pipi Sara pa rin, impeachment pa rin niya ang inaatupag din. Di ba? Kaya politika. Bullshit talaga. Oo, totoo. Di ba? Pasintabi na po sa word na ginamit ko. BS talaga. Bakit? Bakit inuuna ninyo ito? Given the argument, let us say, corrupt si Pipi Sara. May ninakaw siyang pera. Sige. Kung ikukumpara mo dito sa mga ninakaw dito sa flood control, wala sa katiting. Di ba? Hindi ba kayo nahiya dyan, mga taga-kamara? Pera-pera lang ba tayo? Kaya tayong mga Pilipino, nakakahiya po tayo sa ibang bansa. Kaya hindi po tayo umuunlad dahil sa mga ugali ninyo, mga congressman kayong pera lang ang usapan dyan. Ha? Kayo yung nagpahirap sa bayan, hindi po ang tao. Kayo po ang nagpahirap. Yes. Kayo po ang nagpalugmok ng bayan natin. Instead na magtrabaho kayo, gumawa kayo ng batas kung ano ang dapat na itayo natin dito sa bansa natin, bridges, buildings, construction ng mga companies, kung ano man na ikakaunlad natin, wala. Ang inatupag ninyo, impeachment ni BP Sara. Tama. Now, sa tingin ninyo, uunlad ba ang bayan yan sa ginagawa ninyo kay BP Sara? Wala. Kaya ang taong bayan, nag-obserba lang yan. Edi syempre, in the next election, alangan naman, iboto pa namin kayo. Kayo mga 54 na mga kongresistang mga bulok ang mga pag-iisip, goodbye sa inyo sa 2028. Ayon, natating nato kaya ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre nato kaya natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Don Mar TV. Kayo mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.